Dear Miss Love, hindi ko akalaing darating ang araw na magigising ako sa isang damdaming hindi ko dapat maramdaman. Ako si Mildred, 52 years old na, byuda na ng 8 taon. Maayos ang buhay ko, may kaya at halos wala na akong iniisip kundi ang mga anak kong nasa abroad at ang ilang negosyo na iniwan ng yumao kong asawa. Tahimik ang lahat. Maliban na lang sa mga oras na napapatingin ako sa mag-asawang kapitbahay ko. Ang pamangkin kong si Dairy at ang asawa nitong si David. Si Dairy ay parang anak ko na rin. Bata pa lamang siya ay nakikita ko na ang pagpupursige niya sa buhay. Pero hindi naging madali ang kanyang pag-aasawa. 2 anak agad ang dumating, kambal, at hirap silang mag-asawa sa pang-araw-araw. Kaya't bilang malapit na kamag-anak, tinutulungan ko sila. Si David ang madalas kong pinapakiusapan kapag may ipapagawa sa bahay. Siya ang nagmamaneho ng kotse ko. Kasama ko kapag bumibili ng mga groceries o kaya na may simpleng pag-aayos ng mga sirang gamit. Si Dairy naman, kinuha kong maglaba ng mga damit ko kada linggo. Isang paraan na rin para may dagdag silang kita. Sa simula, mabuti lang ang intensyon ko. Pero napalapit ako kay David at dumating ang araw na hindi ko napigilan ang sarili ko. May nangyari sa aming dalawa. Yes po, Miss Love. Sa edad kong ito, natikman ako ni David. Isang pangyayaring nagustuhan ko hanggang sa nagtuloy-tuloy yun. Ito po, ang aking secret confession. Isang tanghali, sinabihan ko si David na ihatid ako sa bayan para mag-grocery. Mainit ang araw. Pawisan siya nang dumating siya sa bahay. Nakasando siya noon at galing pa siya sa palengke dahil may sideline siyang tinapos. Sa garahe, nakita ko siyang nagtanggal ng sando at pinunasan ng katawan. Hindi ko naiwasan na hindi mapatingin sa kanya. Napalunok ako nang wala sa oras. Nagsuot siya ng t-shirt na dala niya at pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ready na po ba kayo, Tita Mildred? Oo. Nagulat ko pang sabi. Habang nagmamaneho siya ng lumang Fortuner ko, ay naamoy ko ang pawis niya na humalo sa pabango ng sasakyan. Imbis na pagsabihan ko siya, tila iba ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung bakit ako napatingin sa kanyang mga braso, na matipuno at halatang batak sa trabaho. Hindi ko naman maikakaila na naghahanap pa rin naman ako ng lalaking makakasama, makakatabi sa kama at makakasalo sa bawat gabi. Pero hindi ko naman akalain na matatagpuan ko yun kay David. Tita, dito na po tayo sa Magic Mall, tanong niya habang nakatingin sa kalsada. Salamat, David. Ikaw nang bahalang magbuhat mamaya ng mga pinamili, ha? Ngumiti siya. Simple lang. Pero may kakaibang epekto sa akin. Hindi ko yun pinahalata. Pero sa loob-loob ko, may kumikiliti na. Habang pauwi kami, wala kaming ginawa kundi magkwentuhan. Madalas sa problema nilang mag-asawa, sa pinansyal, sa mga utang na hindi nila matapos-tapos. Sa sobrang hirap nga ho ng buhay, Tita Mildred, lahat ng pwedeng racket at pagkakakitaan pinapatos ko na. Anya. Iyan naman ang hinahangaan ko sa iyo, David. Napaka-responsable mong ama at asawa. Kaya naman napakaswerte sa iyo ni Dairy. Salamat, Tita. Ganun yata talaga. Wala namang ibang aasahan ng pamilya ko kundi ako. At ang kita na nakukuha sa inyo ni Dairy. Nagpapasalamat nga ho kami sa inyo Dahil sobrang laki talaga ng naitutulong niyo sa amin. Wala yun, David.
Dinantay ko ang kamay ko sa braso niya. Dapat tingin to sa akin. Kung may kailangan ka, ang pamilya mo, lapitan mo lamang ako. Hindi naman ako magdadalawang isip na tulungan ka. Ngumiti ito. Naging malapit kami lalo sa paglipas ng mga araw. Nagkakatinginan kami at minsan ay nagtatagal talaga yun. Sa bawat sulyap, sa bawat oras na magkasama kami sa sasakyan, ay nakakaramdam ako ng init. Lalo na sa tuwing nagdidikit ang balat naming dalawa. Pero alam kong asawa siya ng pamangkin ko. Kung bakit ba naman kasi, sa dami-dami ng lalaki, sa kanya pa ako nakaramdam ng ganito. Isang araw, si Dairy ang nasa bahay ko, naglalaba. Habang nagkakape ako, nakikita kong nahihirapan siyang magkusot ng mga damit. Dairy, magpahinga ka muna iha. Magmerienda ka muna. Pero ngumiti lamang siya at sinabing, tapusin ko na ho to, tita. Para may panggatas naman yung mga bata mamaya. Biro niya. Naawa ako sa kanya. Kaya naman mas lalo kong ginusto na tulungan silang mag-asawa. Ngunit habang ginagawa ko yun, lalo kong napalapit sa asawa niya. Isang Sabado ng hapon, pinatawag ko si David dahil pupunta ako sa sementeryo. Gusto kong bisitahin ang puntod ng asawa ko. Tahimik lang kami sa biyahe, hanggang sa bigla siyang nagsalita. Hindi ka ba nalulungkot minsan, Tita Mildred? Matagal-tagal na rin mula nung sumakabilang buhay si Tito Randy. Ikaw lang mag-isa dito. Wala kang kasama kahit mga anak. Tanong niya. Kaya nga hanggat maaari, gusto ko rin na pumupunta sa bahay ang mga anak niyo para naman kahit papaano malibang din ako. Pero syempre, kapag mag-isa ako nakakalungkot, may edad na ako. Pakiramdam ko nga mamamatay na lamang kung mag-isa sa bahay. Huwag mong sabihin yan, Tita Mildred. Nandito kami. Ako. Napatingin ako sa kanya. Ikaw? Oo naman. Hindi ka naman namin pababayaan ni Dairy. Ngumiti ako pero may kirot sa dibdib ko. Salamat kung ganun. Para ko na ring anak si Dairy. At ikaw na rin. Sabi ko. Narinig ko ang mahinang buntong hininga niya. Nang tumingin ako, nakatitig siya sa akin ng mabilis bago bumalik sa kalsada. Para bang may hindi siya masabi. Bandang hapon, dumating si David sa bahay. Dala ang bigas at gulay galing ng palengke. Tita Mildred, eto na ho yung pinapabili ninyo. Ipasok mo na lang dito, David. Tas magpahinga ka sandali. Sabi ko. Sa sala habang inaabot niya ang resibo, napansin kong pawis na pawis pa siya. Teka, kukuha muna kita ng malamig na tubig. Pagbalik ko, inabot ko sa kanya ang baso. Napatingin ako ng bahagya sa kanyang mga mata. Salamat po, tita. Mahina niyang sabi habang umiinom ng tubig. Napatitig ako sa bawat paglagok niya. Hindi ko maiwasang mapansin ang lahat sa kanya. Ultimo ang kanyang paglunok, pati ang pagpunas niya sa kanyang labi, nakikita ko. Lumipas pa ang mga araw, linggo. Habang naglalabas si Dairy, dumating si David para mag-ayos ng gripo sa likod ng bahay. Hindi ko mapigilan ang sarili kong panoorin ang mag-asawa. Ang pamangkin kong pagod, pawis, nakayuko habang nagkukusot. At ang asawa nitong si David na abala sa pag-aayos ng sirang gripo. Para bang normal lamang, pero ako, hindi na normal ang nararamdaman. Sa isip ko, malito. Pinagkakatiwalaan ako ng pamangkin ko. Wala akong karapatang mahulog sa asawa niya. Tuwing makikita ko si Dairy, pinipilit kong maging normal. Pinapakita ko sa kanya na mahalaga siya sa akin at mahalaga ang kanyang pamilya. Pero sa likod ng lahat ng iyon, ako'y may tinatagong lihim. Kapag pumupunta si David, pinipilit kong hindi siya titigan ng matagal.
Pero kapag nagiiwan siya ng simpleng ngiti, o kaya kapag nadadama ko ang kanyang presensya, hindi ko naman mapigilang kiligin. At tuwing gabi bago ako matulog, iniisip ko, bakit ako nahuhulog sa ganitong sitwasyon? At minsan, Miss Love, hindi ko rin maiwasang isipin siya na inaangkin niya ako sa kama. Kinabukasan, pagkatapos niyang maghatid sa akin mula sa bayan, hindi siya agad umalis. Nakaupo siya sa garahe, hawak ang cellphone niya. Lumapit ako. "O David, bakit andito ka pa? Hindi ka pa ba uuwi? Baka naman hinahanap ka na ni Dairy." Tumingin siya sa akin. At saglit na natahimik. Nakita ko ang pagod sa mga mata niya. "May problema ka ba?" Tanong ko. "Napagod lang ho siguro. Ang hirap kasi talaga ng maraming problema." Anya, na parang pinipilit tumawa. "Gusto mo ba ng kausap?" Huminga ako ng malalim at naupo ako sa tabi niya. Inilabas niya sa akin ang lahat ng hirap, pagod niya bilang padre de pamilya. Naawa ako sa kanya. Pero yun ang kinuha kong pagkakataon para lalo akong mapalapit sa kanya. Hawak ko ang balikat niya. Hinahaplos-haplos ko. Pinapayuhan, pinapalakas ang loob. Pero sa isip ko iba. Dahil habang tinititigan ko siya, ang nasa isip ko ay gusto ko siyang yakapin. Kahit alam kong mali. Hindi ko maikakaila na mula nung magkausap kami ni David sa garahe nung gabing yun, lagi na siyang laman ng isip ko. Isang hapon, medyo malayo ang lugar na pupuntahan ko. Kaya pinatawag ko si David para siya ang magmaneho ng kotse. Habang nasa loob kami ng sasakyan, tahimik lamang si David, hawak ang manibela habang nakatingin sa daan. Ako naman, kunwari busy sa cellphone, pero paminsan-minsan palihim kong tinititigan ang kanyang muka. "David?" Sambit ko. "Salamat sa pag-drive ngayong araw ha. Alam kong busy ka at may ginagawa ka. Di bale, dodoblehin ko na lang ang bayad ko sa'yo." Umiling siya. "Ayos lang ho tita. Wala akong problema. Basta kayo ang nangailangan gagawin ko." Pagkatapos ng lakad ko, nag-alok si David na dumaan muna kami sa isang kainan. Masarap daw kasi doon. Pumayag ako. Habang kumakain kami, napapansin kong palihim siyang tumitingin sa akin. Kapag nagtatama ang aming mga mata, mabilis siyang lumilingon at parang nahihiya. Habang binabagtas namin ang daan pauwi, bumuhos ang ulan. Malakas. Kahit imbis na dumiretso agad, tumabi muna siya sa isang gasolinahan. "Baka pwedeng dito muna tayo sandali. Delikado hong magmaneho kapag ganito kalakas ang ulan Tumango ako. At doon nagsimula ang sandaling hindi ko na malilimutan. Tahimik kaming nakaupo sa loob ng sasakyan. Rinig lamang ang lagaslas ng ulan sa bubong. Ramdam ko ang malamig na hangin mula sa aircon ng kotse, pero mas ramdam ko ang init ng presensya ni David sa tabi ko. Tita." Mahinang bulong niya. Sagot ko habang nakatingin sa kanya. Meron kasi akong problema May negosyo kasi akong gustong gawin. Pero kailangan ko ng medyo malaking halaga. Baka pwede ko akong makihiram sa inyo. Wala namang problema, David. Ibibigay ko naman yung kailangan mo. Pero baka pwedeng mag-request sa'yo. Baka naman pwede mo ring ibigay ang pangangailangan ko. Alam mo ang ibig kong sabihin, David. Hindi siya sumagot agad. Tiningnan lamang niya ako. Tapos dahan-dahan siyang lumapit. Para bang may magnet na humihila sa amin. At bago ko pa namalayan ang lahat, naramdaman ko na ang kanyang labi sa labi ko. Hindi ko siya tinulak dahil gusto ko. Sa halip, pumikit ako at gumanti ng halik. Unay marahan, parang nag-aalangan.
hanggang sa unti-unti itong naging masidhing paghahalikan. Ramdam ko na ang init ng kanyang hininga, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay nang hawakan niya ang pisngi ko. Nang maghiwalay kami, parehong mabilis ang paghinga. Pasensya na kayo, pero pinigil ko siyang magsalita. Huwag ka na magsalita, David. Bulong ko, bago muling inilapit ang labi ko sa kanya. Nung humupa ang ulan, imbis na diretsong umuwi kami, nagpasya kaming pumunta muna sa isang maliit na hotel sa gilid ng highway. David, sabi ko, tatanungin ulit kita. Payag ka ba? Akong bahala sa'yo. Magdahilan ka na lang kay Dairy kung gagabihin tayo. Sabihin mong may dinaanan pa tayo. Alam kong mali, Miss Kay, pero sa loob-loob ko buo na ang desisyon ko. Hindi agad umimik si David, halatang naguguluhan pa. Pero sa huli, dinala niya ang sasakyan sa parking ng isang mumurahing hotel. At doon kami pumasok. Pagkarating sa kwarto, parang nagkakahiyaan pa kami. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang bag. Siya naman ay nakatayo at nakayuko. Tita, sigurado po ba kayo? Mahina niyang tanong. Tumingin ako sa kanya. Diretso sa mga mata niya. David, alam kong matagal mo nang nararamdaman ang mga tingin ko sa'yo. Ikaw ang bahala sa akin pagdating sa kama. Akong bahala sa problema mo pagdating sa pera. Ayos ba yun sa'yo? Lumapit siya sa akin. Dahan-dahan lang, parang natatakot pa ring lumabag. Pero nang hinawakan ko na ang kanyang kamay at hinila siya papalapit, nagbago na ang lahat. Muling naglapat ang labi naming dalawa. Ngayon ay mas maalab at mas walang pag-aalinlangan. Ramdam ko ang bigat ng kanyang katawan nang yumakap siya, ang init ng kanyang kamay na humaplos sa aking likod, at ang lakas ng tibok ng kanyang puso habang magkadikit kami. Ang bango niyo pala, tita. Bulong niya habang hinahalikan ng aking leeg. Nang parehong bumigay ang aming mga damdamin, wala na kaming pakialam kung mali o tama. Ang importante na lang ngayon, mapupunan namin ang pangangailangan ng isa't isa. Matapos ang lahat, nakahiga ako at nakayakap sa kanya. Hingal kaming pareho at parang nagising na kami sa katotohanan ng aming ginawa. David, mahinang sabi ko, ito ay isang lihim na kailanman ay hindi dapat malaman ni Dairy. Sabi ko. Tumango siya, halatang naguguluhan ulit. Oo, Tita Mildred, pangako. Ngunit habang nakahiga ako sa tabi niya, ramdam ko ang kakaibang saya nun, Miss Love. Para akong muling naging buhay, muling naging babae. Alam kong mali, pero sa puso ko, hinding-hindi ko to makakalimutan. Ilang gabi, matapos ang namagitan sa amin, muling kumatok si David sa bahay ko. 10:00 na noon. Binuksan ko agad ang pinto at hindi na niya kailangang magsalita. Pareho naming alam kung bakit siya naroon. Mula noon, halos gabi-gabi na siyang dumaraan. Hindi ko kinakandado ang pinto. Hinahayaan kong bukas yun, tanda na inaasahan ko siya. Kapag naroon na siya, mauupo muna siya sa may sala, parang nahihiya pa. Ako naman, kunwari magtatanong, kumusta ang trabaho? Kumusta si Dairy? Ngunit sa ilang minuto lang na usapan, unti-unti na kaming maglalapit. Hanggang sa hawakan niya ang kamay ko. At bago ko pa man siya maawat, magdidikit na ang labi naming dalawa. Mabilis kaming natatangay ng damdamin. Ang mga halik ay nagiging mas mapusok. At nauuwi kami sa parehong kwarto kung saan unti-unti naming nakakalimutan na may asawa siya at ako'y tiyahin ang asawa niya. Hindi rin may iwasang pag-usapan ng pera. Sa bawat gabi na dumarating siya, madalas ko siyang inaabutan. David, dagdag para sa mga bata. Bumili ka ng gatas at bigas. Sasabihin ko sa kanya habang nilalagay ko sa palad niyang ilang libo. Minsan tatanggihan niya.
Tita sobra-sobra naman ho yata tong tulong nyo. Nahihiya naman ho ako. Baka mamaya isipin nyo inaabuso ko na kayo. Pero alam kong kailangan nila. At higit pa roon, alam kong iyon ang paraan ko para mapanatili ang katahimikan. Dahil hanggat may tulong akong naibibigay, hindi magtatanong si Dairy kung bakit madalas nasa bahay ko ang kanyang asawa. Sa totoo lang, may halong kirot yun. Kasi binabayaran ko si David kapalit ng mga gabing mapasaya niya lang ako. Lumipas ang mga linggo, naging normal na sa akin ang marinig ang mahihinang katok tuwing gabi. Kapag naroon na siya, lagi kong pinapatay ang ilaw sa labas para hindi makahalata ang mga kapitbahay. Minsan, pagkatapos ng lahat, sabay kaming uupo sa may terrace at magkakape. Nag-uusap na parang wala kaming ginawang mali. Doon niya kukwento yung mga plano niya para sa pamilya niya. Yung pangarap niya para sa mga anak niya. Alam kong mahal na mahal niya si Dairy at ginagawa niya lamang to dahil sa perang nakukuha niya sa akin. At ako, tahimik lamang na nakikinig. Iniisip kung saan ba talaga patutungo ang lahat ng to. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na naming naulit. Sa bawat gabi, parang mas lalo kong nahuhulog sa apoy. Sa totoo lang, Miss Love, nauhumaling ako sa kanya, sa asawa ng pamangkin ko. May mga pagkakataon pa nga na parang ayoko na siyang umalis. Para bang ayoko na siyang isoli sa asawa niya. Isang gabi, dumating siya ng mas maaga kaysa dati. Tita Mildred, may pinapabili ko si Dairy pero wala akong pera. Nahiyaman ako Baka pwede kong makahiram kahit 2,000 lang. Tumingin ako sa kanya at alam niya na ang gagawin. Kapalit ng 2,000 yon. Kinuha ko ang wallet ko, inabot ang pera sa kanya. Hindi mo naman kailangang mahiya, David. Nandito nga ako para sa inyo. Pero mamayang gabi, kailangan kita ha? Tumango siya at ngumiti. At bago siya tuluyang lumabas, muli niya akong hinalikan. Sandali lamang iyon at mabilis. Alam kong hindi kami magtatagal lang hindi nahuhuli. Kapag gabi, bukas ang bahay ko para kay David. Pero paano kung isang araw may makakita? Paano naman kung si Dairy mismo ang makahalata? Madaling araw noon. Nung kumatok si David sa bahay ko. Tita, mahinang bulong niya. Kita ko agad ang taranta sa mga mata niya. Pasok ka, David. Sagot ko sabay sarado agad ng pintuan. Umupo siya sa may sofa, hawak ang ulo. Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon Yung kambal ho kasi tita may sakit. Kailangan ng pambili ng gamot. O baka dalhin na namin sa ospital bukas. Nilalagnat kasi sila. Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ko ang kamay niya. David, yung mga ganyang problema huwag niyong sinasarili. Sabihin niyo sa akin, kaya nga nandito ako Huminga ako ng malalim. O siya, pag tinanong ni Dairy saan galing ang pera, magdahilan ka na lang. Ang mahalaga natutulungan kita. Natutulungan ko kayo. Pero David, huminto ako saglit. Tinapunan siya ng tingin. Alam mo rin naman kung bakit ko hinahayaan na bigyan ka ng pera. Oo, tita. Alam ko ho. Dahan-dahan na siyang lumapit. Niyakap ako. Ramdam ko ang bigat ng kanyang dibdib. Ang paghinga niyang mabigat. Parang gusto niyang ibuhos lahat ng problema sa akin. David, bulong ko habang hinahaplos ang kanyang batok. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi kita pababayaan. Sabi ko. At doon, unti-unti kaming naghalikan. Hindi na tulad nung una, na may kaba at alinlangan. Ngayon, ramdam ko na ang pagsuko. Hinila niya ako papunta sa kwarto. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Pagkapasok, agad niya akong niyakap ng mahigpit. Hinalikan muli ng masidhi. Ang init ng kanyang labi, ang haplos ng kanyang kamay, lahat iyon, para bang nagbabalik sa akin ng buhay na matagal nang nawala. Pasahin mo ako, David.
Bulong ko habang nakapikit. At hindi nga siya nag-atubili. Muli niya akong pinasaya. Pinadama na ako'y hindi lang isang byuda, kundi isang babaeng minamahal, even for a moment, kahit mali. Nakahiga ako sa tabi niya, nakayakap sa kanya. Sa puso ko, parang may sigaw na hindi ko masabi-sabi. Sana akin na lang siya. Alam kong hindi kami pang matagalan. Isang lihim na ugnayan na nakatali lang sa gabi. Sa mga sandaling bukas ang ilaw sa sala at bukas ang pinto ng bahay ko. Kapag dumating ang araw na mabunyag ang lahat, baka ito ang maging dahilan ng pagkawasak ng pamilya ni Dairy. Ngunit sa bawat gabing nasa bisig ako ng asawa niya, pinipilit kong kalimutan ang kinabukasan. Pinipili kong namnamin muna ang ngayon, ang kanyang mga halik, ang kanyang mga haplos, at ang paniniwalang kahit bawal, may pagmamahal sa pagitan namin. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ako magtatago sa likod ng mga perang inaabot ko? Totoo namang natutulungan ko sila. Pero hanggang saan ang pagtulong na iyon kung kapalit ay ang katahimikan ni David at ang katawan niyang sa akin na rin nauuwi gabi-gabi? Paano kung dumating ang oras na magsawa siya sa akin? Paano kung bigla niyang piliing tapusin ang lahat? Kakayanin ko ba ang muling maiwan mag-isa? At paano naman kung malaman ng mga anak ko sa ibang bansa? Anong iisipin nila? Kapag natuklasan nilang ang ina nilang huwaran ay nahulog sa isang bawal na ugnayan, hindi ba't masisira ang tiwala? Hindi lang ng pamilya, kundi ng lahat ng taong nag-aakalang mabuti ako. Kung darating ang oras ng pagkakahuli, ano ang magiging kapalit? Masisira bang pamilya ni Dairy? Mawawala sa akin si David? O baka pati ako'y mawala ng lahat? Karangalan, respeto, at pangalan. At kung hindi naman kami mahuli, mas magiging mapanganib ba to? Kung masyado na kaming kampante, hindi ba't mas lalo kaming madadarang? Hanggang saan kami dadalhin ang apoy na ito? Ito ho si Mildred, ang babaeng umibig sa asawa ng sariling pamangkin. Alam kong kasalanan at kabaliwan, pero sa piling niya, muli kong naramdaman na ako'y buhay. At ngayon tinatanong ko ang sarili ko, hanggang kailan ko kakayaning ipagpatuloy ang lahat? At kung dumating ang araw ng katotohanan, handa ba akong harapin ang parusang dulot ng bawal naming pagmamahalan? Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Mildred.